Amen. So ngayon po, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Makikita po natin ang ating mga verses sa Genesis chapter 46, verse 1 to 5. Medyo mahirap pong hanapin ang book na yan, kaya take your time lang po. Sabi niya po doon, so Israel set out with all that was his. And when he reached Beersheba, he offered sacrifice to the God of his father Isaac. And God spoke to Israel in a vision at night and said, Jacob, Jacob, here I am. He replied, I am God, the God of your father. He said, do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I surely bring you back again. And Joseph's own hand will close your eyes. Then Jacob left Beersheba, and Israel's son took their father, Jacob, and their children and their wives in the cart that Pharaoh had sent to transport him. So, yun po. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo na yung binigay sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy na bigyan niyo po kami ng mas malawak na pangunawa upang mas maintindihan namin ang mensahe mo ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat po at patuloy na itago mo po sa iyong likuran at ikaw lamang po ang siyang makita sa mensaheng ito, Panginoon. Sa iyo po binabalik lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayon is all about living vision. Si Jacob, nung panahon nila, ang way ng pakikipag-usap ng Panginoon is through dreams. Panaginip. Nakikipag-usap ang Lord dahil mga panahong yon, may plano, may gagawin ang Panginoon. Merong gustong pagawa ang Panginoon kay Jacob. At gustong pakita ng Panginoon kung gaano siya kapangyarihan. Kung gaano makapangyarihan ng Panginoon natin. Merong mga pagkakataon sa buhay natin na merong sinasabi ang Panginoon. Pero parang hindi malinaw. Meron siyang gustong gawin natin na hindi natin ganong maintindihan. Or minsan, merong mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin makuha kung anong gusto niyang sabihin sa atin. Pero kung naiintindihan na natin kung ano yung gustong ipagawa ng Panginoon, that is vision. Yun na yung vision. Now, kanino ba pwedeng maipasa yung vision? Or kanino ba pwedeng mangyari yung vision? Pwede sa sarili natin. Unang-una sa sarili natin. Kung sinabi ni Lord, magpatayo ka ng sarili mong bahay, that is vision. Kung sa tingin mo, sinasabi ni Lord, magtayo ka ng sarili mong negosyo, that is vision. Dahil lahat yan, merong kapakinabangan sa kingdom ni Lord. Hindi niya ipapagawa ang isang bagay sa atin nang walang kapakinabangan sa gawain or sa ikalalago ng kanyang kaharian. So kung ano man yung gustong iparating sa atin ng Panginoon,
Pag nakuha na natin, pag naiintindihan na natin, that is vision. Second, to the church. Pwedeng magbigay ng vision ang Panginoon sa church. Lalong-lalo na kung sa ikalalawak ng church, ng gawain ng Panginoon. And sa church natin, meron tayong vision ngayon, 2021. Nakikiisa po ba tayo sa vision na yun? Amen. May vision po ang church natin na magtatayo tayo this year ng bagong gawain sa bayan. Napakagandang isipin po nun. Dahil isipin nyo, tayo ang magiging mother church dito. San Raimundo pa nang galing. Tapos sa bayan, magiging daughter church lang. Diba? Tayo yung magpapasimula ng isang bagong ganap sa mundo, sa loob ng bayan ng Ramos. So nakikiisa po ba tayo doon? Amen. Maliit man o malaki na ginagawa natin is recorded yan lahat sa langit. And number 3, hindi lamang po sa church, hindi lamang po sa bawat isa, mas lalo sa man of God. Nagbibigay ang Panginoon ng vision sa man of God. Hindi lang sa ikagaganda ng buhay niya, hindi lang sa ikagaganda ng buhay ng church, pero sa ikagaganda ng buhay ng bawat isa. So, ibig sabihin, pag tayo ay nakakonekta sa man of God, bilang mga members ng church, dapat na ipapasa din sa atin yung vision. So pag once na nagsabi si Bishop James ng humayo tayo at magpakarami, hindi po niya ibig sabihin na mag-anak tayo ng mag-anak, kundi mag-disciples po tayo ng mag-disciple. Amen po ba? Amen. So, napakaganda po na yung vision po ng ating mahal na pastor is naiintindihan po natin at mas naigagalaw po natin yung sarili natin. Mas nalalaman natin kung paano tayo makakakilos para mas lalong lumawak yung kaharian ng Diyos. Amen? Pero meron pong isang problema. Kadalasan, ang vision, pagka hindi natutupad or hindi nangyayari, nagiging bisyo lang. Nawawala yung end. Kaya nga, kailangan mapanatili nating buhay yung vision. Paano? How do we keep vision alive? How do we keep vision? Unang-una, take the step. Kailangan nating humakbang. Humakbang paano hakbang? Kailangan natin magsimulang humakbang para makagalaw tayo dun sa kung anong dapat nating gawin. Dahil unang-una, kung di mo hahakbangan yung pananampalataya natin, aatras ka. Maraming mga Kristiyano na humakbang lang ng isang beses. Tapos nasaktan na. Nakaapak lang ng pako. Nakaapak nga lang ng tamtax umatras na. Maraming Kristiyano ganun. And praise God, wala po dito yun. Nasa labas yun. Amen? Amen. So, we take the step and move forward unang-una. Hindi tayo nagcha-cha-cha dito na
isang hakbang paabante, dalawang hakbang paatras. Hindi ganoon. Dapat laging paabante ang sulong natin. Amen? Sabi nga po sa Galatians chapter 5 verse 25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Nasa atin ang Panginoon. Nasa atin yung pananampalataya na pwedeng makapagdulot ng malaking move sa mundo na ginagalawan natin. Hindi lang sa mundong ginagalawan natin, nakakaapekto pa tayo sa iba. Kaya kung ano man yung move natin, sana po paabante. Move forward. Unang-unang move forward. Huwag tayong atras abante, kanta lang po yun. Hindi na dapat tayong umatras pa. Bakit? Dahil meron tayong pupuntahan. If your goal is your vision, kailangan paabante lagi ang hakbang mo. Kung balak mo magpatayo ng bahay, balak mo gumawa ng negosyo or magtayo ng negosyo, hakbangan mo. Importante na hakbangan mo siya ngayon. Kung balak mong magpatayo ng negosyo, tulad nga ng mga plano ni Major, laging sinasabi ni Kuya Aljun sa akin yan, nakaplano na yan, Pastor. Pagka-graduate ko, hanap muna ako ng trabaho. Tapos, pagka nakaipon na ako, magtatayo akong negosyo. Tapos, ibebenta ko yung mga motor ko, magpapatayo tayo ng isang mas malaking church, kaya ganon. Nagulat ako dun sa sinabi niyang huli na magbebenta niya yung mga motor niya. Hindi na kailangan, bro. Dahil mayayaman na tayo noon by that time, amen? Kaya kaya natin magpatayo ng isang mas malaking church dito. So, ganun po yung step na kayang gawin ng isang Kristiyano. Na kaya niyang magsakripisyo, kumbaga. Kaya niyang isakripisyo yung kada step niyang ganun, pasulong talaga. Yung hindi niya hahayaan na hilain pa siya ng kaaway, pabalik. Dahil ang bawat isa sa atin, sigurado ako, meron kadalasan, may bumubulong dyan. Lalo na yung mga kapitbahay natin na medyo, sabihin na natin na ginagamit din minsan ng kaaway, lalo na kung wala sa Panginoon, hihilain ka niyan paatras, sigurado. So, bilang isang Kristiyano, kailangan magpakalalim tayo ng magpakalalim sa mga salita niya. Pag nang sa ganun, mas lalo tayong mag-move forward ng mag-move forward. Then, step by step, nahahakbangan natin yung pananampalataya natin, nahahakbangan natin yung vision natin. Hindi natin namamalayan, nandun na pala tayo. Ano yung 2 years? Kung katumbas niyan sa Panginoon, 2 days lang. Hindi lamang po kailangan natin mag-move forward. Kailangan din po natin gumawa ng mga desisyon. We have to make decisions. Decisions na hindi makakaapekto sa mga gawain na, kunwari, mag-evangelize tayo, sabi ni Pastor. Pero may gagawin ka pa pala sa bahay. May gagawin ka pa pala sa modules. So, kailangan alam nating
i-maximize yung oras natin. Binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na magdesisyon. Hindi lang tayong parang puppet na inuutusan. Binigyan din tayo ng kapangyarihan ng Diyos na magdesisyon kung paano tayo mas lalago. Kung paano tayo mas makakakilos patungo dun sa vision natin. Yung kunwari, balak mo bumili ng tricycle or motor, pero hindi naman kaya sa budget. Yun yung vision mo, pero kailangan nating i-maximize yung decision natin. Kaya ba ng budget natin? Yes, God will provide. Pero nasa tamang decision mo pa rin. Kung yung decision natin is napapanahon, nasa oras, tama yung timing, tama yung kalalagayan, then that is God's will for us. Amen po ba? Kung yun yung decision na yung the right moment, the right time na mas nakakaganda para sa nakikita nating vision, yun yung will ni God para sa atin. So kailangan lang natin hanapin yung tamang desisyon. Number 3, we have to seek more of the Lord. Bakit? Kasi kailangan mas makakita natin yung plano ng Panginoon sa atin, kaya kailangan natin saliksikin ang Panginoon. Kasi kung sa atin mismo, tayo lang mismo ang gagalaw, tayo lang mismo ang magdidesisyon sa sarili natin lang, papalpak at papalpak, sasablay at sasablay. Kaya kailangan yung desisyon natin na gagawin is mas nararamdaman yung pagkilos ng Panginoon. Paano natin magagampanan yung desisyon na yon? Sa tulong ng banal na Espiritu sa atin. Dahil ang Panginoon ay nasa sa atin, lagi nating kasama. Ang kailangan lang nating gawin, seek. Sabi nga po niya po sa Bible, seek ye first the kingdom of God. Amen po ba? Sabi nga po sa Philippians 3:14, I press on toward the goal to win the prize, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Hindi niya naman po sinulat na I press on toward, I press on backward. I press on toward. Dahil gusto ng Panginoon, turuan tayo na umabante. May mga pangyayari sa buhay din natin na hindi natin maiwasan na biglaan. Pero ang turo sa atin ng Panginoon, lagi tayong mag-i-step forward. Kasi yung goal natin wala sa likod natin, nasa harap natin. Amen po ba? Di lang po take the step, also bring our vision anywhere. Kahit saan, kumakain ka man, nasa trabaho ka man, take that vision anywhere. Bakit? Kasi yun yung inspirasyon natin eh. Yung vision natin, nagpapagawa tayo ng bahay ngayon. So titigil na tayo magtrabaho, ganon? Hindi. Yun yung gagawin nating inspirasyon para mas lalo tayong magtrabaho. Para mas lalo tayong ganahan na magtrabaho. Para mas lalong lumago yung negosyo, kailangan nating
Mag-advertise. Kaya kailangan yung vision natin, bit-bit natin kahit saan. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by faith, not by sight. Yung hinakbangan mo na yung pananampalataya mo. Pero yung andyan yung mga tukso, andyan yung mga ang daming nakahambalang. Kaya kailangan dala-dala mo yung vision na yon para may panglaban ka rin na pagdating ng panahon, nandyan yung tukso, madali mo lang mababagbag. Para po maging nasa atin lang yung vision natin, kailangan para natin siyang suot-suot na parang damit. Wear it like we have it. Kailangan mo siyang dalhin na parang nasa iyo na. Lagi mong dinideclare, magkakaroon ako ng bahay. Ganun dapat. Kung ano yung sinasabi mo, yun yung nangyayari. Lagi kong dinideclare, magkakaroon akong kotse. Lagi akong dinideclare, magkakaroon ako ng maraming negosyo. Then, maglalakad ka ng, ano ngayon? We walk and talk to own it. Parang, sinasabi mo na, meron na akong negosyo. Poporma ka, meron ka ng negosyo. Pero wala pa naman. That is faith. Meron ka ng pananampalataya na magkakaroon ka na ng negosyo. And the more na sinasabi natin, sinasapamuhay natin, mas lalong lumalapit yung goal natin. Mas lalong lumalapit, mas lalong lumalapit sa'yo yung pagpapala mo. We have goals in our lives. We have goals in this church. Kaya kung mas ganun yung faith natin, yung level ng faith natin, na sinasapamuhay mo na yung wala pa sa'yo, mas madali na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero kung minsan, meron sa ating mga pagsubok, na bago tayo makarating dun sa goal natin, merong mga pagsubok, merong mga test. Siguro naman po lahat tayo naging estudyante dito. Meron po ba tayo na naranasan na yung nag-e-exam tayong gano'n, nagte-test, na maingay yung teacher natin? Meron po ba? Wala po, di ba? Ang teacher nakaupo lang sa harap. Or minsan, lumilibot yan. Ganon din po kay Lord. Kung minsan, may mga pagsubok tayo para marating natin yung vision natin, yung goal natin, kailangan i-test tayo ni Lord. Tinetest tayo in a way na mas kaya ba niyang ipalaguin pa yung negosyong ito? Mas kaya niya bang i-maintain yung bahay na ito? Yung mga bagay na hindi mo alam, piniprepare ka na pala ni Lord. Para lang mas guminhawa, mas maganda yung pamumuhay natin. Kaya dapat sa pang-araw-araw nating pamumuhay, gumagalaw tayo na para na tayong mga champion. We talk like champion, we walk like champion.
we eat like champion, then magiging champion din tayo. As soon as, kung nasa pamuhay natin siya, mas lalong lumalapit na yung panahon na yun. Darating at darating na sa buhay natin. Hindi lamang po walk and talk. Also, widen our thinking. Napakalaki ng Diyos natin sa langit. So wag natin lilimitahan yung kung ano yung kayang gawin sa buhay natin. Kung vision mo, gentong bahay lang, yung simple lang. Ang gusto ni Lord, yung up and down, may elevator pa. Para sa'yo. Hindi mo ba tatayuan yun? Kung gusto ni Lord, ito lang yung gusto mo, na sari-sari store lang. Ang gusto ni Lord, mega mall sa'yo. Ayaw mo ba nun? Gusto ni Lord, ikaw yung unang magtatayo ng mall dito sa Ramos. Diba ayaw mo nun? So wag nating lilimitahan yung Diyos natin. Dahil napakalaki ng Diyos natin sa Ama, sa langit. Dahil hindi lang ito yung kayang gawin sa buhay mo. Hindi ka lang mananatiling ganyan dito sa San Raimundo, kapatid. Hindi ka lang mananatiling ganito. Balang araw, lahat tayo lilipad sa iba't ibang bansa, magbabakasyon. Balang araw, lahat tayo nakahilerang sasakyan dyan sa harap. Balang araw, lahat tayo magpapalakihan ng bahay. So hindi mo kailangang limitahan kung anong kayang gawin ng Panginoon sa atin. Sabi nga po ni Lord sa Jeremiah 29:11, napakagasgas na nito pero nakuha ko pa po. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi lamang niya tayo bibigyan ng hope. Hindi lamang niya tayo bibigyan ng prosperous life. Pero bibigyan niya tayo ng future. Yung future na yun, yung mas palalaguin ka pa niya. Pagpapalain ka pa niya. Yung mas mararami yung apo mo. Yung mas mararami yung anak mo. Nag-uy si pastor kasi excited na siya magkaapo. Tuwing may news. Mukhang nag-aabang na rin po sila Ma'am Marlene sa kabila. So, meron po kasing kumalat nung nakaraan na negative results naman po. Maski po si ate, umasa po yata. So, pero in God's timing and by God's plan, darating po yan sa buhay namin. And I'm not sure kung this year, pero praise God kung this year. So, ba't tayo bigla napunta? So, hindi lamang po bring our vision anywhere. Kundi pass through generations. Yung vision na meron tayo ngayon, hindi po natatapos sa pagputol ng hininga natin. Kung kukunin tayo ni Lord, so be it. Pero hindi pa po ngayon. Pero when that time comes, dapat meron tayong napagpasahan or napag-trainan, na-train na bagong generation. Para nang sa ganun, mas makita din nila yung vision. Nang sa ganun, yung vision na binigay sa atin ng Panginoon,
magtuloy kahit sa henerasyon nila. Hindi na puputol yung vision sa pag tayo ay kinuha na ni Lord. Kailangan yung legacy tuloy-tuloy. Sabi nga po sa Genesis 47, when the time drew near for Israel to die, he called for his son Joseph and said to him, "If I have found favor in your eyes, put your hand under my thigh and promise that you will show me kindness and faithfulness. Do not bury me in Egypt." Verse 30. "But when I rest with my father, carry me out of Egypt and bury me where they are buried. I will do as you say," he said. So dito po, ito po yung istorya ni Jacob and Joseph the dreamer. Dahil tatay po ni Joseph si Jacob. And napagpala po ang bansang Egypt dahil naisagip sila ni Joseph sa famine, sa paghihirap. Dahil binasa niya yung panaginip ng Pharaoh. Hindi katulad ng mga nagbabasa ng panaginip sa mga may hawak na papel dito sa paligid natin. Iba ang binabasang numero. Numero ang binabasa. Si Joseph, ang binabasa niya, yung mga makalangit na panaginip. So itra-translate niya na kung paano siya kikilos ang Pharaoh. So in short saying na mas napagpala ang Egypt nung tumulong si Joseph sa Pharaoh. And then dumating ang taggutom sa Israel, lumipat ang mga tao sa Egypt. Then doon nakasalubong ni Joseph ang pamilya niya. Na kahit na tinapon siya ng mga kapatid niya, tinanggap niya pa rin. Pero nung time na nasa Egypt na sila Jacob, naalala niyo po yung verse na binasa natin kaninang una? Yung promise ni Lord na palalaguin niya si Jacob sa Egypt, nangyari. Pero hindi siya ang nagsakripisyo, hindi siya ang naghirap. Yung anak niyang si Joseph. So ganun din po minsan sa buhay natin. May mga vision na binibigay sa atin ng Panginoon, pero hindi tayo yung kailangang maghirap. So kailangan lang natin gawin ay ipasa yung vision na yun sa mga next generation. Ipasa yung mga naumpisahan natin sa next generation. Kailangan lang natin na sabihin sa kanila. Ipaunawa natin sa kanila. Excuse. Dahil someday, yung kailangan nating tamasahin, na kahit na hindi pa sa ngayon, sila yung gagawa, sila yung tutuloy. Sabi niya po dito na hindi yung promise ni Lord kay Jacob, kailangan na pumunta siya sa Egypt at doon gagawin niyang maganda yung buhay nila. Pero ang promise ni Lord sa kanya, hindi siya doon mamamatay. Hindi siya doon ililibing. Kaya pinasa ni Jacob kay Joseph na ang pangako sa akin ng Panginoon
hindi ako dito ililibing. Hindi ako dito mamamatay. Then, ginawa po ni Joseph. Ginawa niya po, sabi niya sa verse 30, I will do as you say. See, hindi siya yung naghihirap. Although, patapos na yung hininga niya, yung vision, nabitawan niya sa anak niya. Nung time na nilibing na po si Jacob, sa labas po ng Egypt, lahat po ng mayayaman na tao sa Egypt, lahat ng governor, counselor sa Egypt, kasama po ni Joseph na nakipaglibing sa ama niya. Sino ba si Jacob? Diba? Sino ba si Jacob? Siya lang naman yung ama ng sumagip sa Egypt. So someday, yung vision natin, sa sobrang linaw ng sinasabi ni Lord sa atin, pag pinasa na natin siya sa next generation natin, mas malaking pagpapala yung sasalubong sa atin. Sabihin na natin, pe-pension ka na. Or sabihin na natin, pensioner na lang tayo. Pero yung legacy dapat mag-continue. Yes, pumipension na tayo, pero legacy has to continue. Yung kailangan, yung kung saan ka tumigil, itutuloy ng next generation mo. And sa atin, yung mga anak natin. At yung mga magiging anak pa ng mga anak natin. So, legacy has to continue. Number 2, legend will prevail. Na kahit na naputulan na tayo ng hininga, kinuha na tayo ni Lord, ang pag-uusapan yung mga nagawa natin na magaganda. Hindi katulad ng mga namamatay nang wala kay Kristo. Ang pinag-uusapan kung paano siya namatay. Ay, si ganito. Namatayan kasi na-aksidente. Ay, si ganito. Namatayan kasi may COVID, sabi nila. Kahit wala ngayon, kahit walang COVID na nga yata ngayon, sinasabi nila may COVID pag namamatay. Binibilang na rin yata nila sa death counts eh. Pero sa atin, when that time comes, yung iniwan natin, yung legend natin, ang pag-uusapan is kung paano tayo gumalaw sa kanyang kaharian. Yun yung mas pag-uusapan, imbis na kung ano-anong chismis, kung ano-anong di naman magagandang sinasabi. So napakaganda na bilang Kristiyano na pala tayo, habang tayo gumagalaw sa kingdom ni Lord para sa ikalalago ng gawain at ikalalago ng kanyang kaharian, gumagawa na pala tayo ng legacy at legend na pag-uusapan ng mga kapwa natin pagdating ng panahon na tayo kinuha na niya. Number 3, the Lordship of God will be seen. Makikita yung kapangyarihan ng Diyos dun sa naiwan natin. Time will come, hindi man po ngayon, may magiging pastor po tayo dito.
Amen? Time will come, si Bishop, medyo maglalaylo na po yan. Medyo nagkakaedad na rin po kasi. Pero ayaw niyang umamin. Sabi niya po, 25 pa lang po siya. Pero time will come, magkakaroon po tayo ng isang pastor dito. Then we have to commit ourselves dun sa mga decision na gagawin natin at gagawin ng pastor natin para po sa ikalalawak ng kanyang gawain. Lalong-lalo na dito sa San Raimundo. Sabi nga po niya sa Proverbs 19:21, "Many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail." Maraming nilalagay ang Diyos sa buhay natin na mga vision, mga pangitain. Hindi man siya malinaw ngayon, pero ang Diyos pa rin ang maghahari sa mga desisyon, sa mga vision na yan, sa mga desisyon na gagawin natin. Dapat ang Diyos pa rin. Dahil sa Kanya lang, unang-una, nanggagaling ang lahat ng yan. So as a challenge sa ating lahat, kailangan natin mag-step up sa ating pananampalataya. Dahil we are the living vision of God. Tayo yung vision ni Lord dito sa lupa. Tayo yung inaasahan niya na gagalaw dito sa kaharian niya dito sa lupa. Hindi lang sa langit, kundi tinitrain na tayo dito pa lang sa lupa. Dahil wala na tayong ibang gagawin sa langit, kundi yung ang magpuri sa Kanya. Hindi lamang po tayo ang vision ng God dito sa lupa. We are the light of this world. Tayo ang inaasahan ng Diyos na maging salt and light dito sa lupa. And lastly, we are the last stand of God dito sa lupa. Tayo yung inaasahan niyang gagalaw. Ang bawat isa sa atin, ini-expect niya na tayong lahat magkakaisa para sa ikalalawak, ikalalago ng gawain ng Panginoon. Bilang isang pagtatapos na rin po, ang church po natin may vision na magtatayo ng daughter church sa Ramos, sa bayan po. Isang hamon po sa atin na binigay ni Lord. Isang vision na binigay ni Lord kay Bishop. At I hope and I pray na ito po ang panghawakan natin. At patuloy tayong kumilos. Maliit man o malaki. Dahil lahat ng ito, recorded lahat sa langit. Kaya hindi po natin kailangan kumilos mag-isa. Meron po tayong mga kapatid. Kaya nga po, napakaganda po na sa vision ng bawat isa, idamay natin ang lahat. Hindi natin kailangan mag-solo. Dahil napakarami po natin dito na magkakapatid. Magtutulungan po tayo at magtutulungan. Dahil wala po tayong ibang aasahan bukod sa Diyos, kundi ang bawat isa.
So tayong pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa mga salita mo na yung binigay sa amin, Panginoon. Patuloy na magrema ang mga salitang ito, Panginoon, sa aming buhay, sa aming puso, at sa aming isipan, Panginoon. At may isa pamuhay namin, Panginoon, na patuloy kaming kikilos, gagalaw sa mundong ito. Hindi lamang po para sa aming mga sarili, kundi para sa ikalalawak ng iyong gawain, Panginoon. At patuloy na mangyayari ang mga ito dahil ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming tinataas sa mga vision na ito, Panginoon. Salamat po, sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.